Matapos ipasudpina ng Senado si The Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy, inuutos naman ngayon ng Justice Department ang pagsasampa ng mga kaso sa kanya at iba pa niyang miyembro. Agad namang nagkasa ng prayer vigil ang taga-suporta ni Quiboloy sa Liwasang Bonifacio. Si Benji Durango sa detalye. Pinasasampahan na ng kaso sa korte si The Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo C. Quiboloy, Jacqueline Roy, Christine, Pauline, Ingrid Canada at Sylvia Quemanes sa mga kasong child abuse, exploitation at qualified human trafficking. Bagamat submitted for decision na ang mga kaso buhat pa noong 2020, inalam pa ng DOJ kung interesado ba bang ituloy ng complainant ang demanda sa kasong nangyari 10 taon na ang nakararaan. Lahat po ito ay submitted for decision na. Pinag-aralan po namin ng gusto. Ang inalam ko lang, tinanong ko lang po kung may nakakakilala sa abogado para malaman kung talagang nais pa talaga nilang ituloy ang kaso sapagkat hindi po madaling kaso ito. Baka mamaya nakamove on na yung tao, hindi niya talaga per-pursue. Nang masigurong lalaban pa rin ang mga nabiktima, itinuloy na rin ito ng DOJ. Sakaling mapatunayan, 2 sa kasong isinampa, walang katumbas na piyansa. Pirmado na rin ang preliminary hold departure order para agad maalarma ang gobyerno. Di man ito kasing bisa ng HDO na nagbabawal na makapangibang bansa. Sapat na ito para maalarma ang gobyerno oras na dumaan sila sa immigration. May kaso na, kahit hindi pa itong maandar sa korte, sapagkat meron na ho tayong basihan. Meron ng preliminary hold departure order tayong napirma. Ipinalilipat na rin sa City Prosecutor's Office sa Maynila ang kaso para sa kaligtasan ng biktima at kaayusan ng pagdinig, lalo pat nagbabala ang mga miyembro ni Quiboloy na manggugulo sakaling iparesto ang kanilang leader. Ito ang ikalawang dagok sa kampo ni Quiboloy matapos siyang ipasumpina ng Senado. Bagamat hindi pa rin marinaw kung sisipot siya sa pagdinig, nagpapasalamat na si Senator Riza Hontiveros sa DOJ dahil sa inilabas na aksyon sa kaso. Nagpapasalamat din siya sa kanyang mga testigo. Pero seryoso ang mga taga-suporta ni Quiboloy na puno ng mga lider ng kanilang simbahan ang Liwasang Bonifacio. Bit-bit ang mga placards, iisa ang kanilang sigaw. So hindi ho kami papayag na dapat ang kanilang ginagawa, dalahin nila sa tamang forum yung kanilang pagtawag kay Pastor. Hindi po doon sa Senado na one-sided lamang. Kasama si Ka Eric Celis sa pagtitipon. Ako po ay bumabalik ngayon para sumama sa totoong demokratikong boses ng sambayanang Pilipino. Maalalang si Ka Eric, minsan na ring napatawag at nakontempa ng Senado. Isa siya sa angkor ng SMNI, kaya nandito siya para sumuporta. Inilalaban naman niya ang pagbabalik ng nasuspinding istasyon at bigyan daan ng kalayaan sa pamamahayag na pilit daw umanong kinikitil ng gobyerno. Pero ang kasong isinampa ng DOJ kay Quiboloy, nakarating na raw sa kanyang balita. Basta ipatupad ang due process of law, equal protection of law, wala pa tayong problema dyan. Kasi yan ang proseso ng batas. Kapag may complaint, may proseso ng pagsagot. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.